Ngayon, merong isang istorya sa Bible. Ito yung istorya ng magtiyuhin na si Abraham at si Lot. Mababasa niyo yung istorya nila sa Genesis 13. Verse 1 up to 13. Yung sino nakakaalam nung istoryang ito? Chloe, alam mo ba yung istorya nung si Abraham at saka si Lot? Yung uncle Abraham niya at saka si Lot? Di ba itong istoryang ito ay doon sa kanilang lumalaking yaman? Nagkaroon sila ng napakaraming mga alagang tupa at mga iba't ibang klase ng mga farm-raised cattle, mga kabayo, iba't ibang klase ng mga alagain na hindi lang magkasya doon sa mga lupang kanilang nasasakupan. At dahil nga yung kanilang mga tauhan ay nag-aaway na, nagkakaroon na ng kiskisan dahil nag-aagawan sa pwesto. Ang sabi nung isa, nauna ako dito, kaya akin ang lugar na to. Yun yung, biruin nyo yung mga katiwala nila, nag-aaway, pero itong si Abraham at si Lot, peacefully nag-uusap patungkol sa kung ano ang nangyayari dahil nakikita nila nag-aaway na yung mga kanilang tagapag-alaga, tagapamahala ng mga ari-arian nila. Nag-decide sila na sila'y mag-usap at sabi nga doon sa chapter 8 ay ganito, sa Genesis 13 chapter 8 ang sabi ng Bible ay kinausap ni Abraham si Lot. Sabi dito, hindi tayo dapat mag-away at ang mga tauhan natin sapagkat tayo'y magkamag-anak. Mabuti pa, ang gawin natin, maghiwalay tayo. Mamili ka kung anong gusto mong area. Kung gusto mo sa kaliwa, akin ang kanan. At kung gusto mo naman yung kanan, doon ako sa kaliwa. Itong klase ng karakter na meron si Abram, yung tiyuhin bilang nakakatandang matriarch ng kanilang pamilya, ay hinayaan si Lot. Sinabi niya, hindi to sa tradisyon, ang dapat talagang pumili yung nakakatanda, si Abram. Dahil siya ang nakakatanda, siya ang merong karapatan na magsabi, o dito ka Lot, ako dito. Pero hindi ganun ang ginawa ni Abram. Ano sabi ni Abram? Kung ikaw ay pipili sa kaliwa, akin ang kanan. At kung kaliwa naman ang gusto mo, kung ano yung maiwan sa akin. At ang pinili ni Lot, pag binasa niyo yung istorya nitong Genesis 13, 1 to 13, pinili niya yung napakagandang lugar. Yung may supply ng tubig, maraming supply ng pagkain para sa kanyang mga alaga. At iniwan ni Lot sa kanyang tiyuhin yung isang lugar, lupain, na walang, hindi ganun kaganda. Pero anong pinag-usapan natin dito? Wala sa lugar o wala sa kung ano, yung iyong kumbaga doon ka magde-depend kung ano yung kalagayan ng pinili mo. Ano ang mahalagang aral na nakita natin dito? Sa kabila ng magandang pagpili ni Lot nung kanyang piniling lugar bilang isang madamong lugar, punong-puno ng katubigan, mataba ang lupa, ano ang nangyari kay Lot sa kaduluhan ng kwento? Ito'y nalugi at halos mawalan ng kabuhayan dahil sa kanyang piniling lugar napakarami palang mga hindi magandang pagkakataon. Kaya kung babalikan natin yung mga sinasabi sa Bible, hindi sa pamamagitan ng ating mga possession ang ating nakadepende ang ating pag-unlad, kundi kung ano ang mga bagay na mayroon tayo relasyon sa Diyos. Sapagkat bagamat pinili ni Abram yung lugar, yung naiwang lugar na pinili ni Lot ay hindi makagandahan ang napunta kay Abraham, ay lalong yumaman at dumami ang kayamanan nitong si Abraham. Bagamat yung kanyang lupa na tinitirhan ay wala nung kagaya doon sa lupang pinili ni Lot, ay mas dumami at mas lalong yumaman itong si Abraham. So anong aral na sinasabi ng Biblia? Hindi kung ano ang mayroong sa mga bagay na mayroon tayo ay didepende tayo doon sa mga kayamanang yon. Sapagkat yung kayamanan ng yon ay pwedeng mawala in a matter of seconds, kagaya nung nangyari sa nakaraang sakuna sa Bagyong Christine.